kasama natin si Denise Cornejo. Or, Denise, before the commercial break, we asked you kung pagbabasihan ang komento o yung mga sinasabi ng public. May mga sumasang-ayon, pero meron din mga bumabatiko sa mga naging desisyon at statements mo tungkol sa sinampa mong kaso laban kay Vong. How do you feel about this? Una po sa lahat, nauunawaan ko po dahil marami po nagmamahal at sumusuporta po kay Kuya Vong. At trabaho lang po ng mga tao na sa mga media gawin po yung trabaho po nila. Masakit, pero kinakaya ko po. Hindi, tsaka actually, syempre aware ka ng public sympathy na kay Vong, no? So anong masasabi mo dun? Masabi ko lang po, kung mapapansin niyo po, lagi na lang po ang panig ni Vong. Di pa po naririnig, di pa po nabibigyan ng pagkakataon magsalita ang mga taong naapektuhan at biktima. Sa pagharap mo sa kasong ito, sa mga interviews mo, pag nagko-comments ka, we see that you're very brave. Parang talagang matapang ka at meron ka pa pang kinakatakutan, Denise? Kung wala kang ginagawang mali, wala kang kailangang ikatakas, walang kailangang ikatakot. Alam mo ang katotohanan, alam mo kung saan ka, limitasyon mo. Yun lang po. Kinatatakutan mo ba si Cedric Lee? Hindi po. Meron ba dapat katakutan kay Cedric Lee? Sabi ko po, kung alam niyo pong katotohanan, walang kailangan katakutan. Okay. Pero sa kalagitnaan ng lahat, no? I mean, nakakatulog ka pa ba? I mean, how are you coping? Dadasal po ako. Gabi-gabi po. So, pero ngayon, like, now as we speak, parang ano ang laman ng puso ni Denise? Unawa. Sakit. Yun po. Saan ka kumukuha ng lakas these days? Ever since God-fearing po ako eh. Trabaho ko pong magpabago, mag-inspire, magsalita sa maraming tao. Yun po. Hindi, pero ang, di ba, the strange thing is dahil sa kontrobersyang, because you are at the center of the storm, no? Maraming nagka-interest sa'yo at maraming lumalabas sa internet at maraming nakiklaim na parang nagpa-enhance ka ron ng mga facial features. Kahit ikutin pa po nila sa buong mundo lahat ng klinika, wala po akong pinabago. Aside po dun sa ipin ko, dahil bata pa po ako noon at wala naman po masama ako magpa-brace. Yun lang po. At this point, syempre hindi maiiwasan na marami talaga ang lughusga kay Vong, kay Cedric at sa'yo. Sino ba talaga si Denise na dapat nilang makilala? Isa-isahin natin, ha? Okay, sino si Denise bilang kaibigan? Tapat, hindi ka iiwan sa ere, paglalaban ka. Sino si Denise bilang kapatid? Tuturo sa'yo kung ano ang tama, hindi ka kakampihan pag mali ka. At sino naman si Denise bilang anak? Masunurin, may takot sa magulang, paglalaban hanggang kamatayan. Denise, madaming kong may question sa'yo. Sabihin na natin nung nakita nila ang CCTV, nung sumakay ka sa elevator, you were seen smiling or was it laughing? What was behind that? Ba't ka nagkaroon ng ganun na reaksyon? Una po sa lahat, hindi pa po namin napapanood, kakaroon ng kopya sa CCTV. Kung tutuusin, nanakawan nga po ko after that incident. Hinihingi ko yung CCTV. Lahat ng pinaghirapan ko. Gusto ko malaman kung sinong kumuha dahil pangalawang beses na daw yun nangyari sa condo na yun. Ayaw pong ibigay sa akin. Kung nakikita po nilang panig taas. Wala naman po nakapagsasabi doon na may date tsaka time. Kaya pasensya na po. Hindi po ako makapangyarihan. Nasasaktan din po ako sa mga maling nakikita at mali ko pong natatanggap.
And then, your parents, syempre, I'm sure talagang affected sila. Pero, kailan ka huling nakausap ng mga magulang mo? Gabi-gabi po, nag-uusap po kami. Pinapaalam ko po kung ano pong nangyayari sa akin. At sabi ko po sa kanila, kung malakas po ako, dapat malakas din po sila. Pero Heart, gusto ko lang balikan yung pwede. Yung kanina inis-isa natin bilang kapatid, anak, no? Sino si Denise bilang tao? May paninindigan, ipaglalaban ng karapatan, paglalaban ko ano yung katotohanan. Yun po. Sa mga interview mo, you seem to be alone. Bakit ayaw magpakita ng parents mo? Desisyon ko po yun. Laban ko po to, gulo ko po to, kakayanin ko po to. May tiwala po sila sa akin. Alang-alang lang po sa pamilya ko. Pero anong suporta ang natatanggap mo mula sa mga magulang? Pagdadasal po. Yun po. Are they here in the Philippines o nasa ibang bansa? My dad is in the States. My mom nasa bahay po. Uuwi ba sila? Pinigilan ko po yung daddy ko. Hindi, pero gusto mo, let's say, I'm sure nanonood yung parents mo ngayon, no? Anong gusto mo sabihin sa kanila? Ma, Daddy, salamat. Tinuruan niyo ako. Paglaban anong tama. Magpatawad. Maraming salamat sa lahat ng tamang values at Christianity na tinuro niyo po sa akin. Salamat po. Yun lang. Denise, anong pakiramdam na Nakaladkad, no? Nakaladkad, oo. Nakaladkad ng pamilyang Cornejo na tahimik ang buhay because of this scandal, because of what has happened. How do you feel about that all of this and everybody is now on TV and ang ingay-ingay ng mga nangyari? How do you feel about that? Hindi ko po ikinakahiya. Hindi ko po pinagsisisihan dahil hindi po ito problema. Ito ay pagsubok lamang. Malalaman mo kung sino mga taong andyan sa'yo hanggat sa huli lang po. So ito, hinihingan ka na namin ng mensahe para sa mga magulang mo. Teka, ito ay yung, hindi, sumagi ba sa isip mo na takasan mo ito, at one point, na parang, sana, gusto mong tapusin na? Hindi po kailangan ikatakas. Hindi po kailangan ikatago. May prinsipyo po kami paninindigan. Kailangan iharap ang totoong laban. Okay, ito. Siyempre, may message ka kay Vong. Opo. Ano po yun? Kuya Bo, may mga anak kang lalaki. May mga kapatid kang babae. May mga anak mo lalaki, anong ituturo mo sa kanila? Ano ipapamana mo sa kanila? Yung mali? Habang buhay mo nadalin yan. Hindi to haka-haka lamang. Hindi ko itataya. Hindi ko isusugal ang pangalan ko sa sensitibong paraan. Kuya Bong, mag-isip ka. Mag-unawa. Pasensya na po, ganito po talaga ugali ko. Hindi ko po kasalanan na pinalaki ako ng magulang ko sa paglaban po anong katotohanan at karapatan. Hindi po ako nagtatapang-tapangan, pero prinsipyo po pinaglalaban ko dito. Kung sinasaktan niyo po ang isang rape victim na katulad ko, parang sinasaktan niyo na din ang mga rape victim, mga naabuso. Nanatahimik lang yung pang-ehemplo na ipapakita niyo. Kuya Bong, ngayon panalo ka. Pasensya na, simple lang ako, hindi ako makapangyarihan.
Mananalo ka. Pero matakot ka sa ikalawang buhay. Ako, handa ako ibuhis ang buhay ko na nagsasabi ako ng katotohanan. Hindi ako natatakot. Hindi po ako natatakot. Di ba ikakatakot ko ang ikalawang buhay dyan sa impyerno? Kung ikaw nasaktan dyan, mas matakot ka. Ako na yun ang kinakatakutan ko eh. Hindi ako nag-iimbento. Pero pag sinabi ko, kaya kong ihanda ako ibuhis ang buhay ko, na nagsasabi ako ng katotohanan. Hindi to problema. Pagsubok lamang to. Sa mga tao na naabuso, sa mga babae na nasaktan. Nandito ako para lakasan ang loob ninyo. Yung mga lalaki na tumulong sa akin. Mga lalaki sinagip ako. Napakabuting tao yan. Galing sa desente pamilya yan. Ginulo mo. Sinasabi nyo, pinapakita nyo na marami silang koneksyon. Mayaman sila. Oo. Dahil sa sipag at tiyaga nila, kaya sila pinagkatiwala ng mga gobyerno. Bakit puro na lang? Ba't puro na lang kami? Sila na nga ang tumulong eh. Tinulungan nila ako, pinagtanggol nila ako. Kaya ito ang tamang oras para pagtanggol ko sila. Hindi nila to deserve. Kuya Bong, hindi ito pelikula. Totoong buhay ito. Oo, komedyante ka. Pero lahat ng saya, merong dark side. May kalungkutan din na kailangan mong harapin. Magpakalalaki ka dahil itong mga lalaki na to na parang kapatid ko, nagpakalalaki. Magpalalaki ka. Pag ang kapatid ko mali, hindi ko sila kakampihan. Kung iniisip mo ang career mo, ang trabaho mo, tutulungan kita. Sa pangalawang pagkakataon, susuklihan ko ng kabutihan. Kung meron pa ditong binaboy, hindi ikaw, kundi binaboy mo ko. Okay, Denise, anong mensahe mo sa mga taong naniniwala sa'yo? At ano naman ang mensahe mo sa mga taong hindi naniniwala? Hindi naniniwala. Sabi nga po nila, your action reflects kanong klaseng tao kayo. Hindi ko kayo husgahan dahil hindi ako nanguhusga ng tao. Ngayon, nagpapakasaya kayo, sinasaktan yung pamilya ko, mga kapatid ko, mga taong gusto kong pagtanggol, mga proyekto ko, mga kumpanya na tinulungan ko. Huwag kayo mag-alala. Poprotektahan ko kayo hanggat kaya ko. Sa mga tao na hindi naniniwala sa akin, salamat po. Sa mga taong naniniwala, salamat din po. Hindi pa po huli na dadagdagan lang pong kasalanan ninyo. Kung akong instrumento para mapabagong isang tao, ipaglalaban ko ng kamatayan. Pero Denise, maraming salamat din sa tiwalang ibinigay mo sa Star Talk. Talagang you are a very brave and strong girl. Wait lang po. Kuya Bong, I will still pray for you. I will still pray for you. Na sana gumaling ka. Na sana yung family mo maiintindihan din ako.
Yun lang po. Thank you so much, Denise. Sa aming pagbabalik, makakasama naman natin si Attorney Dennis Manalo, ang abogado naman ni Bong Navarro. Magbabalik po ang startup. Maraming salamat, Denise. We will pray for you and for the quick resolution Salamat of this po. case. Maraming salamat. Magbabalik po kami.